Ganda. Oh. Tiga na ako dun ah. Pag na kuya! Ah! Woo! Okay na yung daan ah. Sobrang relax ko ngayon. Wala akong hinahabol na oras. So, ang biyahe natin magiging tatlong hintuan, may tatlong points. Yung una, Norsagaray, matutulog tayo. Then sa Rospan Lodge sa Lopez, Quezon. Then from Lopez, Quezon, yung patutunguhan natin na yung sa amin, yung sa Gubat, Sorsogon. 3 araw. Mula dito sa Botolan, Zambales, tara sa Norsagaray, Bulacan. Nakaraan doon kami galing sa Mount Pinatubo. Diyan ang daan. Anyway, magkape muna tayo. So mga lods, ang pupuntahan natin sa Norsagaray ay mga magulang ko. Pag mabagal ka, outer lane ka. General rule yan. Yan natin lubricant. Ito ay lube. Yun, lumambot. Yeah, para lumambot. Lumambot siya ng konti. Masakit pa din. Diba kayo, naantok na ako. Baka dahil sa overuse na yung kamay ko. Bukas, try ko palitan. Kasi magiging problema to eh. Pwede naman din tayo magpalit ng bago. Magpalit tayo ng bago, mas okay. Magkano lang naman? Parang nasa 78 pesos lang naman. Bago pa. So try natin palitan para hindi masakit sa kamay. O baka dahil sa nilalamig lang yung kamay ko. Well, hindi naman ako nilalamig actually. Gawin natin, palitan na natin tomorrow. Kliyente. Nako. So ano lagyan natin? Baka may problema. Tulungan natin at total malapit naman na ako. Mamaya nagamit ko yung camping light ko actually. Isa tayo. Tiga na ako dun May kawad ng kuryente na biglang sumulpot, muntika na ako. Nagamit ko yung camping light natin sa ibang paraan. Nagulat ako, nasa gitna, tapos hindi pa nakikita. So, delikado talaga siya. Kaya huminto na ako para tumulong kasi baka walang ilaw si kuya. Anyway, eto na nga pala tayo. Hanggat Bulacan na tayo, nandito na ako sa bahay. And mamaya, i-recap natin kung anong nangyari. Ayan, tayo ay nakarating na. Oras na. It's 11 o'clock. Nandito na ako ngayon sa bahay ng parents ko. Bago ako makarating dito, muntika na yun Hindi na record pero merong kable na humarang sa gitna. Tapos nagulat ako, buti na lang naiwasan. Kung ano yung nagastos ko today, yung Coffee Kubo sa 65. Tapos 100 pesos unang gasolinahan sa may Botolan. Yung sa Shell, dinalupihan, 200 pesos. Sa San Luis, 7-Eleven, 45 pesos. 400 ang ginastos natin. Mamaya, pahinga muna ako. Tapos, bukas, try natin agahan kung ano oras tayo magising. Tsaka, ayun, ang sakit sumakit yung kamay ko. Kung kailangan ko nang palitan yung clutch. Pahinga muna tayo. Bukas ulit. Hello, magandang gabi. So, andito ako ngayon sa Botolan, Zambales. Ngayon po ay Friday. Few days na lang bago ang aking Bicol trip. Originally, mga boss, ang Bicol trip ko hindi para sa akin. Ito ay para sa aking partner. Mula dito sa Botolan, Zambales, pupunta kami ng Antipolo para iparada yung motor. Stay muna dun si YTX. Mula sa Antipolo, magbubook kami para sumakay ng eroplano papunta ng Legazpi. Kaso, ang problema, tara, biyahe na tayo. From dito sa Norsagaray, punta tayo ng
Lopez Quezon, dun sa Rospan Lodge. Ngayon, nararamdaman ko na ulit yung tigas ng clutch. Tigas, grabe. Sa traffic, nakakangawi siya. Ayun, ngayon pa lang, start of the day pa lang, umaaray na yung ano ko. Hopefully, may madaanan tayo. Kahit sila na magkabit. Yung clutch, wait lang. Dati ko meron. Kasi tigas na to eh. Baka luma na. At least, ano. Kakasimula pala ng biyahe, alas 5, nararamdaman ko na siya. Kaya bili tayo ng clutch cable. Medyo may kamahalan, mga 260. And hopefully magtagal para hindi na masyadong masakit sa kamay. Alright, binabaan ko na siya. Nahihirapan ako. Hindi ako mapakali sa clutch ko. Ang sakit sa kamay. Sakit sa kamay. Dali. Siguro napagod lang ako. Isang oras na akong nagmamaneho. Yan, just ko na konti. Bikina na tayo. Yun. Dito na din tayo mag-almusal. Tikman na natin yung pastillas. Pastillas yung pastil. Si Tito? Ay, sayang, hindi ko naabutan. Punta ako Bicol ngayon. Hello, kamusta? Hello. Ayan, so matitikman na natin itong pastil. Sa akin, napaka-solid. Pastil X Cafe. Sarap ah. Ito, nakakalahati ko. Okay na baon na. Kuya, thank you ah. Sige. Thank you. Yun ang aking pinsan, si Kuya Makmak. Ilang years din kami hindi nagkikita ng mga pinsan ko. May kanya-kanya na kami buhay. Pero dati kasi, pag bakasyon, dinadala ako ng tatay ko dyan. Pinapaalaga ako dyan pag bakasyon. Tsaka para makilala ko naman sila. Yun, nakakatuwa lang. Nakita ko ulit sila. Kaya palagi ko silang pinupuntahan. Siyempre, part sila ng childhood ko eh. Solid dati magkape dito eh. Wala nang kapihan eh. Oh. Sayang. Whee! Solid. Uy pa. Wala na nagpapakape. Sayang. Pero na isang gilid ito guys. Isang linya na ganyan eh. Ayun, Laguna Lake ko. Yacht. Kulli ko eh. Pililla, Rizal. Ayan. 55 kilometers na lang. Malapit na tayo. Napakalakas ng hangin. Palagi na lang sarado. Ganda. Mabitak na. Maliw yun eh. Bigla siya huminto. Galit tuloy si Kuya. Tinapala na. Wala nang lubak. And marami nang tapal yung mga lubak. Tara, pahinga tayo. Ganda oh. Yes, ganda. Diretso tayo. Tara, halo-halo tayo. Laka mo. Huh? Nawala, nahulog. Yo? Oo, nandun. Ano ko nahulog? Ang plaka. Oh, nahulog ka? Nahulog. Sige po.
saglit. Solid. Buti walang masyadong ulan yan. Ayun o. Ayun o, Bataan yun o. Ayun o, kita yung power plant dun o. Kulay pula. Nagkipagkarera pa siya oh. Katakot. Ito na yung ano. Ayan oh. Bito ka manok. Ganda dito. Ganda oh. Hinto tayo doon mamaya sa gitna. Sarap ngayon kasi hindi maulan, hindi madulas. Mataas lang siya. Ayan oh. Oh, ganda. Tulungan natin. Kawawa naman. Kaya? Kasi nga tayo, baka mamaya tayo lalo yung Sa totoo lang, di na namin siya tinulungan. Wag na kuya, mamasahe ka na lang. Lasing pa eh. Lasing siya eh. Hindi na namin tinulungan. Hinayaan na namin yung motor niya doon. Kasi baka mamaya bumulusok pa siya sa baba eh. Report na lang. Nireport na lang doon sa baba. Sa may pulis. May mga tao talaga na hindi mo dapat tulungan. Ganda oh. Wow. Laki. Nice. Solid. Ganda. Tagal din ako di nakadaan dito ah. Yung last time kasi doon tayo dumaan sa may kabila, sa may shortcut kasi hindi ko pa natatry. Pero this time, ayun, natry natin. Yan, kahit pa paano hindi umulan. Paulan pa lang. Tara, ito tayo. Katakot. Astig no, yung isang bundok binakbak. So dating sa taas, ayun no, mga puno, kapit na kapit ah. Umuulan na. Ganda, ang lamig. Ang sarap talaga dito sa part na to. Ha, 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 ha. Grabe paliko yan. Angas. Dati takot ako dito bumaba. Well, nakakatakot talaga dito bumaba, lalo na kapag basa. Madulas. Ayun na, tapos na. Ayun oh. Sinanay oh. Si nanay. Next stop natin, alam ko Gumaka eh. Let's go. Ayan. Ganun pa rin, malubak pa din. Di na nagbago eh. Ayan, di na nagbago. Malagi na lang malubak. Kasi Sirena. Naharap ko yung Sirena, nawawala eh. Wala yung Sirena. Wala. So isirena natin. Ayun. Ayun siya. Bye bye. Doon tayo sa Gumaka bye.
Solid dito. 8 kilometers. Solid. Ayan na, goto. Gotohan. Peace. Kapagod. Natutuwa ako kasi ang laki ng improvement. No? Ang laki ng improvement. Dati meron nag-iisa dyan, tapos makalat. Nilagyan na nila ng basurahan. Meron ng ilaw. Ang ganda na compare sa dati na maraming basura. Laki ng improvement. Ayan, diretso na tayo sa Raspan Lodge. So, gumanda na doon. Nakakatuwa. Ganda. Sana mapanatili yung kalinisan doon. Wow. Shit. Woo. Ang positibo lang. Yun lang hindi. Shit. Wala walang warning. Kainis. Nagdadrama kasi ako eh. Nayari tuloy ako. Lopez Quezon mga lods. Malapit na tayo sa ating tutulugan ngayong gabi. Ganda ng bridge nila. Yes. Raspan Lodge. Doon tayo matutulog today. So ito na, meron tayong problema. Kasi yung tinitipid ko na 450 12 hours eh wala. So meron lang 950. Kaso ang problema, ang budget ko lang is nasa 400 lang. Kaya kailangan kong maghanap ng another lodge na may available. Ano yata? Oh, ito na. Paraiso. Bulalo. Yun, 550. 570. May dalawang kanin. 500. 12 hours. Common bathroom. Akit na natin. Taas. Taas Tsaka Villa Paraiso. Meron silang wifi. And then ang ano is 550 yung ganitong room. Pero share kayo ng CR. 4 na CR. Share sa lahat. Ano ba nangyari? So ang biyahe natin Norsagaray to dito sa Paraiso. Total of 269 km. Wait lang. Dami natin ginastos ngayong araw actually. So ngayong araw, gumastos tayo ng 355 para dun sa, syempre sa gasolina. Pinultang ko na sa Shell. And umabot hanggang ngayon fairness Tapos gumastos tayo na yung clutch plus 50 pesos, 310 na libor, 190 kay Aling Taling halo-halo. Nag-lunch ako kanina sa 7-Eleven yung sa Lubao. 25 para sa kanin and then 29 sa pork tsaka Mountain Dew. Gumaka yung bypass, 50 pesos, 570 dalawang kanin, 1,573 today. Pwede na yan. At least nakapagpahinga tayo. Yun yung kapalit ng pahinga natin. So, may pahinga ka, magastos naman. Pero okay lang. At least, hindi masakit yung kamay ko. Ayan, hindi masakit. Actually, kung gusto ko pang bumiyahe, kayang-kaya ko pang bumiyahe. Pero hindi na natin gagawin yun. Bukas, subukan natin agahan. Is tayo, punta na tayo ng Sorsogon. Dire-diretso na yan. So, bukas na lang ulit. Last day natin, makakarating na tayo sa amin. Mas meron ditong view wala dun sa beach.
siya. Yun. Yun. Good morning. Yung arco, border ng Camarines Norte. Pero pagdaan natin, pag dire-diretso natin, tatagos pa rin tayo ng Quezon Province. Kaya si Kuya Makmak, sabi niya, ay, Bicol na, tuwa na siya. Tapos nagulat siya, paglagpas niya, Quezon Province pa din. Sana, patikim pa lang yun. Nagdikit din tayo ng sabi. Ayan. Nakahiga lang. Sorry, nahalo ko kasi. Taga-Sorsogon kasi ako. Malalim na Bicol na uta yata yun ha. Sila naning oh. Ayan, meron na din. Dami na din. So ayun, ang ganda ng pahinga natin ano. Parang hindi ako pagod. Yung kamay ko hindi masakit. Ano, kasi last time na biyahe ko, ang sakit sa kamay. Sobrang relax ko ngayon. Wala akong hinahabol na oras. Hindi ako puyat. Hindi ano yung utak ko, sabog. Yung present na present ako sa moment. Na-enjoy ko yung view, na-enjoy ko yung moment, na-enjoy ko yung pakikipagkwentuhan sa mga tao doon. Hindi naman natin kailangan i-challenge yung sarili natin sa pagkakataon to kasi ang mahalaga makarating eh. Welcome to Tagkawayan, Quezon. Quezon pa din. Mangga. Tagkawayan. Bakit ganito? Kalsada, aray ko. Maganda ulit. Tapos lubak. Diyos ko. May dagat oh. Sa gilid oh. Wow. Ayan o. So, old PNR, nakita nyo, ayun o, may umaano. Tapos, Heldings. Na-miss ko ang aking hometown, ang aking home province. Sobrang nakaka-enjoy itong ganitong klase ng ride na may pahinga. May lubak pa din. Naalala ko may ragay pa nga pala. So, hindi pa rin smooth. Ano, hindi ba dumaan dito si Secretary Vince? Saan ba dumaan yun? Kala ko ba hinabol ng mga taga DPWH yung dadaanan ni Vince? Mukhang hindi siya dito dumaan eh. Tsaka sa Tagkawayan. Saan yun dumaan? Tsaka ano yung sinakyan nun? Baka napakaganda naman na suspension. Dapat pinagmotor niyo si Vince eh, hindi pinagbus eh. Maganda suspension nun eh. Laki niya eh. Talanganin tayo doon. Pinabayaan ba nila ang lupi? Parang lagi nalang ginagawa yung kalsadang yun. Nakaraan ginagawa to. Ayun o, tinakpan na naman nila. Tanda ko yun eh. Tinapala eh, kaya kumapal eh. So ang binabayaran namin ho dito yung lubak, hindi yung semento. Biro lang. Tumayo na lang kaya ako. Ba't ganito? Grabe. PWH Perwisyo. Parang hindi naman yata sila ano. Yung mga taga dito sa ano, yung sino ba di PWH Council, parang hindi naman yata sila seryoso dito. Baka naglalaro-laro lang. Ito yan sa Sipokot. Papasok ng Pisokot. Sipokot, ayun oh. Ayan, naging landmark na siya ng mga taga Bicol. Bata pa lang ako, nandyan na yan. Dekada na yan. Naging landmark na siya. Ano ba, Silver Swan ba yan o dato puti? Alam ko Silver Swan yan. Wala tayong madaanan. Enter the gas station. Naku, ang layo. May Shell. Malapit.
Uy, naka YTX oh. Ang ganda ng likod niya. Gusto ko ng ganyang gulong. Anong size yan? Ano kaya size yan? Pahinga muna tayo saglit. Ako'y napapagod. Tawagin natin si kuya kung ano size yan. Doon na tayo sa shell. Sir, yung pala yun na. Yung, sino nga? Hindi na kailangan ng swing arm. Gerto. Alala ko. Si Chokoy, yan. Si Chokoy, si Boss Chokoy. Sige, salamat chat-chat na lang. Chat-chat na lang. Nagtatanong siya ng size ng ito natin. Tapos bigla kami nagkita. First time lang namin magkita. So dito ko siya nakita sa may Sipokot. Ayan. Okay yung ginagawa niya kasi nagko-custom din siya. Nagandaan ako doon sa ano niya, sa gulong niya. Malapad, pang scrambler. Lupit tignan. Parang gusto ko din ng ganun. Shoutout kay Chokoy. First time niya din karoon ng motor. Parehas kami. First time motorcycle din namin. Ayan, Sipokot na tayo. Jollibee, Caltex, asan Shell? Ayun, Shell. Tara tayo magpa-full tank. Pwedeng paskan? Tara tayo muna yung magkape. 200 lang. Tumara tayo. Kape. Ayun, meron. So, diretso tayo. Ayan sa Imada, tas kape. Nabasa na ng mga estudyante. 200 na gastos natin today. Tas 200, bali 400 na. Kalang ba tipid? Ganda. May atik-atik lang. Pero wala pa namang ulan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito na tayo sa Minalabak. Sa pinakamadilim na part ng biyaheng Bicol. Lalo na yung pagpupunta pa kayo ng Albay, Legazpi, ganyan. O Sorsogon. Mahirap dumaan dito ng gabi. May mga local na nagsasabi dito mga boss na delikado daw talaga. Pag daw kayo punta baka maharang ganon. Kaso may mga locals din naman nagsasabi na madilim lang talaga dito pero safe naman daw. 'Di ba? Kung ako tatanungin nyo, bilang kuwari first time lang kayo pupunta dito, hindi ko sinasuggest na dito kayo dumaan kasi madilim dito eh. Parang hindi siya beginner friendly. Ang gusto ko lang sabihin, etong part na to madilim. Nasa sa inyo yan kung papasok kayo o hindi. At least alam nyo na aware kayo na ito yung pinakamadilim na part na nakakatakot. Isa to sa mga pinakamadilim na part. may mga bahay dito kaso layo-layo. Pero ang ganda. Sobrang ganda ng dito kapaligiran. Medyo nga lang, nakakatakot lang pag gabi. Kasi ikaw lang yung dadaan. Lalo na pag hindi peak season. Pero ayan, masarap dito. Ayan o, kita mo na yung mayon o. Solid. Ayan yun, ayan yun. Ito yun. Ito yun mga lods. Diba? Ganda diba? Madilim dito. Pero ang ganda. Wow. Madilim. Ayan o, walang mga street light. Kaya madilim. Diba? Kitang-kita. Ganda. Pag umaga, pero pag gabi halos wala ka na makita. Hey, may mga bahay. Bahay. Tignan natin sa Bulac mamaya. Yan, kaso mga madilim. Ayan, ayan. Mga bahay dito kaso madilim. Tapos pataas, ayan. May bangin din dito. May mga sirang may mga sirang side. Dahil may landslide, ganon. Pero isa sa mga the best experience ko dito is dahil sa madilim, kita-kita mo yung between
Kahit na nagda-drive ka, ayun oh, kitang-kita daw. Diba? Kita-kita niya si Mayon. Hintuan natin. Napakaganda oh. Ayun oh, kitang-kita si Mayon oh. Bawal daw mag-drone dito sa kabila. I don't know. Siguro property niya yun, no? May something doon sa area na to na bawal talaga. Pinagbawalan tayo ng mag-drone sa... Hindi naman niya sinabi na bawal mag-drone sa lahat. Ang bawal lang mag-drone yung sa side na papunta doon. Yan lang. Baka may military ano doon, encampment or something. Kaya bawal. Kaya sunod na lang tayo at may mga bagay na hindi tayo alam. Oh, maganda na yung daan. Dati hindi. Ito, madilim din yung part na to. Okay na yung daan ah. Madilim na lang. Ayan o. Pero may mga bahay naman eh. Medyo creepy lang kasi minsan. May mga part lang talaga na creepy. Sag. Tapos walang ilaw. Syempre, secluded. Madilim pa. O, ikot. Ano ka talaga? Ganda ng kalsada dito. Basta tayo na nabuwa. Ang laki na ng improvement nung madilim na part. Yung pataas, sementado na, hindi na uneven. Noong nakaraan, sementado naman kaso uneven yung kalsada kaya medyo nakakadagdag sa pagiging delikado niya. So feeling ko madilim na lang kasi wala pa ako nakikitang street light doon sa part na yun. Ngayon, marami ako nakita mga bagong poste. Safe na siya daanan. Yung bangin, wala na din. Sinementado na. Baga may barrier na. May barrier na siya na matibay. Dire-diretso na to. Dito? O dito? Try natin dito. Albay Province. Walang ginawa mga lads. Alam ko, pumutok mountain na tubo ngayon ah. May eruption. Ayan, napagbigyan tayo ni Mayon. Nagpakita ng konti sa akin yung ano ni Mayon. It's 4. Magpa 5 na actually. Ayan, mga 2 oras na lang. Punta sa Sorsogon. Let's go. Sobrang ganda mo. Sayang hindi pakita konti. Ganda. Yung diversion road na dapat may skyway. Ayan o. Ilang taon na yan, hindi pa nagagawa. Naubos na yung 200. Paparamdam na. Okay, reserve na naman ako. Paparamdam na siya nawawala-wala na yung kabig niya. Naubos na ang 200 from Sipokot Albay Daraga Diversion Road.
B-Power 70 na dito. Nakaraan 6. Parang palayo na palayo. Pamahal ng pamahal ah. Pagas tayo. Ay! Mali yata. 400 na agad. Ah, mabilis lang pala. Sorry. Nagulat ako. Sige, okay na yan. Nasa bakal na eh. Ang bilis ah. Nalingat ako ah. Yung pakita si Mayon. So si Mayon. Ah, hindi. Wala. Hindi ko makita. Malapit na tayo. Nakakatawa kasi hindi ako pagod. Napakasarap ng kalsada. Pagpapasok ng Sorsogon. Woo! Sarap. Yan na. Umambun na. Wala ako na magkapote. Welcome to my hometown, Sorsogon. Sorsogon capital. Ganda. Yung palaman. Kaso ang problema, ayun, hindi siya makakasama. Gusto niya, kaso hindi siya makakasama. Pero, pag ang universe nga naman gumagawa ng paraan para makuha mo yung gusto mo, meron akong email dito from Cebu Pacific. Yung 3,000 na dalawa kami, dodoblehin nila, gagawin nila 6,000. Mapupunta siya sa travel funds. So, meron akong travel fund, meron pa akong flight. Kaso ang problema nga, hindi ako tutuloy. Mas gusto ko magmotor. Gusto ko ma-experience yung amoy ng kalsada. Gusto ko ma-experience yung hirap kung paano papunta doon. Iba yung feeling na pinaghihirapan mo yung isang bagay. Mas na-appreciate mo yung mga bagay na maliliit dahil sa pinaghihirapan mo. Yun yung magic na gusto kong ma-experience sa buhay ko, na minsan yung mga simpleng bagay na kaya nating kunin. Ang mahalaga kasi doon, kasiyahan na nakukuha mo through hardship. Pag masyado natin nakukuha yung mga bagay na madalian, hindi siya masaya. Kaya, thank you Cebu Pacific, Pero mukhang magno-no-show ako sa February 2 at February 7. No-show muna kami. Kaya ko naman mag-aeroplano, pero iba talaga kapag nagmumotor ka papunta dun sa Bicol eh. Mas ramdam mo na malayo ka kasi yung pinagdaanan mo, ang saya. Kung na-enjoy nyo itong video, tara samahan nyo pa ako sa mga susunod kong rides. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at like para sa mga susunod ko pang mga motovlogs.